Hello baby, I'm sorry if I can't go there kasi bawal pa sabi ng mommy ninyo. Wika ni Apollo habang garalgal ang boses niya na nagsasalita. Umiyak din naman si Grayson dahil ayaw niyang mag-away ang daddy at mommy niya. Dahan-dahan namang binalik ni Grayson ang cellphone ng mommy niya at agad bumalik sa kwarto nila para gisingin ng mga kapatid niya. Wake up! Wake up! Grayson, it's umaga pa. Wika naman ni Greg habang kinukusot-kusot ang kanyang mga mata. Hey, we need to plan something. Sambit ni Grayson habang pilit ibinabangon ng kanyang mga kapatid. Grayson, I want to sleep. Sambit naman ni Ira habang nakasimangot, kinakamot ang ulo niya. Napabuntong hininga na lamang si Grayson dahil sa tigas ng ulo ng mga kapatid niya. Please, we need to do it kasi hindi na natin ulit makikita si Daddy if hindi niyo ako tutulungan. Nakikita ko ang convo nila ni Mommy Jennifer na pupunta na raw tayo ng US. Wika naman ni Grayson habang malungkot na nagsasabi sa mga kapatid niya. Agad namang nagising si Ira at Greg. Dilat na dilat sila habang nakatingin kay Grayson. Okay, what are we going to do, Gray? Wika naman ni Ira. Tomorrow morning, we need to go to Tito Liam, Tito Bricks and Tito Miko, tapos ipapatawag din natin sila Tito Alas. Wika naman ni Gray. And then what? Maarating wika naman ni Ira sa kapatid niya. And then that's the time na sasabihin natin na need magkita ni na mommy and daddy to settle everything because ilalayo nila tayo. We need to set them up in the room and we're gonna lock them. Wika naman ni Grayson habang pinapaliwanag ang lahat sa mga kapatid niya. Nakikinig ang mga kapatid niya habang tumatangu-tangu pa. But first, we need to sleep. Tomorrow ba, hindi natin isasama si Shanti? Tanong naman ni Ira kay Grayson. Isasama natin kasi hindi niya din naman makikita ang daddy niya pag hindi nagkaayos si Mommy Chen at Tito Sean. Wika naman ni Grayson. Tumangu-tango naman si Ira at agad nang humiga. Nasa gitnang bahagi si Ira kaya naman safe na safe siya dahil nasa gilid niya ang dalawang kuya niya. Humiga na rin si Greg at Grayson para matulog. Do you think pagkakaayos pa si Mommy at Daddy? Tanong naman ni Greg. Of course, I know they love each other. I know that they will isip us kasi we're very kawawa naman if we don't have Daddy. Wika naman ni Ira. Yeah, I want to have a dad. I'm just a baby. Wika naman ni Grayson. You are not a baby anymore. Your decision is correct than Tito Berg's decision. Wika naman ni Greg habang natatawa. I am just like this, Greg. I did not proclaim myself as a genius. I'm just like this. I'm just happy, imagining wonderful places in the books and it makes me happy. Wika naman ni Grayson habang nakangiti. I know. Let's sleep and tomorrow pahatid tayo sa driver natin. Wika naman ni Greg. Mahimbing namang natutulog ang magkapatid. Sumapit ng umaga at agad naman silang gumising. 6:00 pa lang na umaga nakanda na silang tatlo. So, how can we inform Shanti about our plan? Tanong naman ni Ira sa mga kapatid niya. Sinisilip nila ang mommy nila na hawak-hawak ang cellphone habang may kinakausap. Hey babies, bakit niyo sinisilip ang mommy ninyo? May binabalak ba kayo at bakit bihis na bihis kayo? Tanong naman ni Sam sa mga bata habang nagtataka at nakakunot ang noon niya na nakatingin sa mga ito. Mommy Sam, we need your help. Kailangan namin ma-inform si Shanti na pupuntahan namin ng mga tito namin para tulungan kami na magbuti ang parents namin. Kasi Mommy will send us to the US and we never see Daddy again. Wika naman ni Grayson. Sige, tara. Akong bahala, sumunod kayo sa akin. Wika naman ni Samantha at agad-agad dinala ang mga bata sa baba. Manong, pahiram ng sasakyan, kakala muna kami ng mga bata. Wika niya at walang ano-ano naman na ibinigay ng driver ang susi ng sasakyan. Nagtungo naman silang apat sa parking lot. Agad na pumasok si Samantha. Let's go! Wika niya sa mga bata habang nakangiti. Mommy Sam, hindi po ba kami papagalitan ni Mommy? Tanong naman ni Ira kay Samantha. No, baby. Ako nang bahala. Wika naman niya habang matamis na nakangiti sa mga bata. Dari-dari naman niyang pinandar ang sasakyan at agad na nagtungo sa bahay ni Jennifer. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na rin sila sa bahay ni na Jennifer. Bumusina naman siya na malakas. Jennifer! Sigaw niya sa labas ng gate. Agad naman lumabas si Jennifer para tingnan kung sino nga bang tumatawag sa kanya.
Ang aga-aga Ate Sam, nambubulabog ka. Ano bang sadya mo't bakit mo kasama yung tatlong anak ni Astrid? Wika naman ni Jen habang nakapamewang pa. Ipapasyal ko sila. Isasabay ko na sa Shanti para naman maaliw din siya. Huwag mo nang ikulong yung anak mo dyan. Gusto mo ba maging ignorante yan katulad mo? Wika naman ni Samantha kay Jennifer. Oo na. Wait lang, maghintay ka. Wika naman niya at agad nang pumasok sa loob para bihisan sa Shanti. Thanks, Mommy Sam. Wika naman ng tatlo habang masayang-masaya na hinihintay si Shanti. Thanks, Mommy Sam. Wika ng tatlo. Maya-maya pa, inihatid na ni Jen si Shanti. Bye, Mommy! Wika naman ni Shanti habang nagpapaalam sa mommy niya. Tara mga babies! Wika naman ni Sam. Habang nasa biyahe sila, pinapaliwanag naman ni Grayson ang gagawin nila at pumayag naman si Shanti. Nakarating na sila sa bahay ni Liam at agad naman silang bumaba. Pumasok naman agad sila sa loob at sinabi kay Liam kung ano nga ba ang pakay nila. Tinawagan naman Liam sila Brooks at Miko para makapagplano sila ng maayos at nang may nabuo na silang plano, tsaka naman nila tinawagan sila Alas para magpatulong na magawa ang pinaplano nila. Nakanda na mga bata sa gagawin nila. Anak, saan ba tayo pupunta? Wika naman ni Astrid. Just wait, Mommy. Wika naman ni Ira sa mommy niya. Sa Jennifer din, puro reklamo habang hinahawakan ni Shanti ang kamay niya. Naka-blindfold kasi yung dalawa para hindi sila makahalata sa gagawin ng mga bata. Nang makarating naman sila sa kinaroroonan nila, agad namang binuksan ni Greg ang pinto kung saan papasok si Jennifer. Agad siyang pumasok at nang makapasok na siya, nilock naman ni Shanti ang pinto. Ganun din ang ginawa ni Ira. Yes, success! Sigaw nila at sabay-sabay na nagtakbuhan papalabas. Astrid's POV. Hindi ko alam kung paano nagawa to ng mga bata. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Agad ko namang tinanggal ang blindfold na inilagay ni Ira kanina kasi ang sabi niya may surprise daw sila sa amin ni Jennifer. Palabasin niyo ako dito? Isa! Kukurutin ko talaga yung mga singit ninyo kapag nakalabas lang ako dito. Wika ko naman habang naiinis sa ginagawa nila. Grayson, ilabas mo si mommy dito? Wika ko naman habang hinahampas ang pinto. Talaga naman itong mga anak ko. Wika ko naman at bigla akong humarap. Nabigla ako na makita ko si Apollo nakaupo sa isang lamesa. May hawak-hawak na bulaklak at may nakasindi na mga kandila sa lamesa. Romantic dinner date ito kung tawagin, kaya namangha naman ako. Paano ka nakapasok dito? Tanong ko naman sa kanya. Malamig at seryoso ko siyang tinitigan dahil wala ako sa mood. Matapos niya akong lukuhin, may mukha pa siyang ihaharap sa akin. Please be seated muna, sasabihin ko ang totoong nangyari. Wika naman niya sa akin. Sumunod ako kahit labag sa loob ko na makita siya at makausap, pero wala akong kawala dahil nakalak ang pinto at di rin ako makakalabas dito agad-agad. Please listen to me and let me explain everything. Habang sasabihin kong totoong mangyayari, pwede bang makinig ka lang? Wika naman niya sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Sige na, magkwento ka na. Pero hindi pa rin ako maniniwala. Klarong-klaro na may video. Ano, mas masarap ba sa kama si Finn? Wika ko naman. Astrid, hindi naman sa ganon. Wala talagang nangyayaring ganon. Walang nangyari sa amin. Wika naman niya sa akin. Kung walang nangyari sa inyo, bakit may video kayong dalawa? Wika ko naman habang nakataas ang kilay kay Apollo. Nagbayad siya ng tao para i-edit yung mukha ko. Wika naman niya. Hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi mo, Apollo? Hindi mo na ako maluloko ulit. Wika ko naman habang malamig siyang tinitigan. Astrid, please lang. Makinig ka naman sa akin, oh. Wala talagang nangyari sa amin ni Finn. Hindi ko nga alam paano niya nagawa yun, eh. Totoo, pumunta ako sa bar, pero mga kaibigan ko ang kasama ko. Di ko alam paano nakakuha ng picture si Finn na kasama ako. Wika naman niya. Napatawa ko ng bahagya dahil sa excuse niyang bulok. Hindi mo alam? Parang sayang-saya ka nga na may nangyari sa inyo. So, totoo nga na magkasama kayo sa iisang kama? Tanong ko naman sa kanya. Listen, okay? Hindi kami magkasama sa bar at yung mga kaibigan kong kasama ko, kahit itanong mo pa sa kanilang lahat, kahit tingnan mo pa ang CCTV.
Wika niya sa akin, pero hindi pa rin nagbago ang totoo na nasaktan mo ko, Apollo. Hindi ko alam anong gagawin ko para maniwala sa mga sinasabi mo. Sambit ko naman habang kurot ang noong nakatingin sa kanya. Huwag mo kong ginagago, Apollo. Tandaan mo na sa akin ang mga anak mo at hindi ako magdadalawang isip na ilayo sila sa'yo. Wika ko naman kay Apollo. Please naman, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa sa'yo yon. Para saan pang nagpapakahirap ako para makuha ang loob mo ulit? Hindi ko sasayangin yon. Hindi ko kayang saktan kita ulit at alam mo yon? Wika naman niya sa akin. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nek-nek mo. Wika ko naman at tumayo na. Sulitin mo mga araw na kasama mo pa ang mga anak mo dahil aalis na kami. Wika ko naman kay Apollo. Bigla naman siyang tumayo. Niyakap ako mula sa likuran ko. Please don't leave me again. Hindi ko kakayanin. Wika naman niya habang umiiyak. Apollo, ang labo mo kasi. Sana naman kung magpapaliwanag ka, yung klarong-klaro, hindi ganito. Wika ko naman habang naiinis sa kanya. Astrid, maniwala ka. Walang nangyari sa amin ni Finn. Hindi ko gusto si Finn at hindi ko siya mahal. Wika naman niya sa akin. Maniwala ka naman sa akin, oh. Huwag mo kong iwan, Astrid, please. Wika naman niya sa akin habang nagmamakaawa. Kung kailangan lumod ako para lang hindi mo ko iwan, gagawin ko. Please don't leave me. Huwag mo lang ilalayo yung mga anak ko. Wika nito na umiiyak. Para namang sinuntok ang dibdib ko dahil sa sobrang sakit. Hindi ko pala kayang makita si Apollo na nagmamakaawa na hindi ko siya iiwan. Humarap naman ako sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Sabihan niyo na akong marupok pero ganun talaga kapag mahal mo ang isang tao. I am so sorry. Wika naman niya habang umiiyak. Apology accepted. Sana wag mo nang gawin yun ulit. Wika ko naman kay Apollo. I promise. Kung kinakailangan isama ka sa bawat gala namin, gagawin ko. Kung di mo ako papayagan na umalis sa bahay, gagawin ko. Just don't leave me, Astrid. Wika naman niya sa akin. Bumantong hininga naman ako dahil naaawa ko kay Apollo. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan ko siya sa mga mata niya. It's okay. I love you. Wika ko naman habang namumula. Bumilog ang mga mata niya nang dahil sa narinig niya. What? Anong sinabi mo? You said you love me. Masayang wika niya habang hindi mapakali. Halos sumigaw siya sa tuwa dahil sa sinabi ko. Para namang ewan tong si Apollo eh. I love you na nga lang sinabi ko, sobrang tuwa niya na. Iiling-iling naman ako dahil sa reaksyon niya. I love you too, baby. Wika niya at lumapit sa akin, sa kanya ko hinalikan sa labi. Di naman sobrang tagal pero para sa akin, sobrang tagal na ng halikan namin. Nakakamiss din pala ang mga labi ni Apollo. Please don't leave again, Astrid. Baka mabaliw na ako ng tuluyan. Wika naman niya sa akin. Ngumiti naman ako. Kung di mo ako bibigyan ng rason na umalis ako sa tabi mo, hindi ako aalis. Alam mo yon. Kaya kong magtiis sa'yo, Apollo, kahit masaktan ako. Pero kung punong-puno na ako, aalis ako nang hindi mo alam. Tulad ng pag-alis ko noon, wika ko naman kay Apollo. Umiti siya sa akin at tinawakan niya ang mukha ko. Hinding-hindi na ulit kita sasaktan. Just trust me. I love you. Wika naman niya sa akin at hinalikan ako sa labi. Bigla namang bumukas ang pinto at nakita nila kami na nagkahalikan. Ay! Si Mommy at Daddy! Sigaw ng tatlo. Agad naman kaming bumitaw sa isa't isa ni Apollo at tumingin sa mga anak namin. Kayo, may kasalanan kayo sa akin. Wika ko naman. Sorry, Mommy, pero ayaw lang namin na malayo kami kay Dad and also, hindi ko gusto na hindi kayo bati ni Daddy. Wika naman ni Grayson. Agad naman silang lumapit sa amin at niyakap kami. Hinalikan naman namin sila. Wala na akong mahihiling pang iba. I love you. Wika ko naman sa mga anak ko at tumingin naman ako ulit kay Apollo. Hinalikan naman niya ako ulit. I am so happy. Parang may mga fireworks na pumutok sa kalangitan dahil sa sobrang saya ko. Lady Klaus POV. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ulit si Finn. Alam mo ba na hindi na kita kilala, Finn? Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ko kay Finn. Mommy, ako po bang may kasalanan o kayo? Nilalayo niyo po ang sarili niyo sa akin. I did my best to be a good daughter, pero
Kitang-kita ko sa mga mata ninyo na mas mahal mo si Astrid. Sigaw nito sa akin. Ano bang sinasabi mo, Iha? Equal ang pagmamahal ko sa inyo ni Astrid. Alam mo naman, di ba, kung ano ang pinagdadaanan ko nung nakuha nila si Astrid sa akin? Ngayong nakasama ko na siya, please lang naman. Finn, huwag mong sisirain. Hindi naman ako nagkulang sa'yo bilang ina mo. Pinalaki kita ng tama, Finn. Wika ko naman. Pag Finn ang titawag ko sa kanya, alam niya na galit ako sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo, Mommy. Wala nang magmamahal sa akin. Lahat na lang kayo, puro Astrid. Sigaw niya habang umiiyak. Hindi yan totoo, Ma. Yan ang totoo, Mom. Walang nagmamahal sa akin. Lahat gusto niyo si Astrid. Isa lang naman akong ampon eh. Wika naman niya habang umiiyak. Finn, hindi mo ba gusto na may kapatid ka? Alam mo naman, di ba, na matagal ko nang gustong makasama si Astrid dahil matagal siyang pinagkait sa akin ng daddy niya. You know that. Sambit ko habang pilit kong pinapaintindi sa kanya ang lahat, pero hindi niya naiintindihan ang mga sinasabi ko. Buti nga namatay sila nung sinunog ko yung school, sambit niya. Di ko na napigilan pa ang sarili ko at nasampal ko siya ng ubod ng lakas. You are a monster. Alam mo ba yon? Inosente ang mga apo ko. Pamangkin mo sila at yung gusto mong mamatay anak ko yon, kapatid mo. Sigaw ko kay Finn. Hindi ko siya kapatid at wala akong kapatid na mga agaw. Sigaw niya sa akin. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Nakakatawa ka din sa totoo lang. Nakakatawa ka dahil nilalayo mo yung mga tao na posible kang mahalin. Bakit ka ganyan? Pinalaki naman kita ng tama. Wika ko naman. I don't care anymore. Gusto ko sa akin lang kayo at hindi pwedeng aangkinin kayo sa akin ni Astrid. Dahil kung mangyayari yon, hindi ako magdadalawang isip. Papatayin sila. Wika niya. Hinawakan ko naman siya na mahigpit sa braso. Hindi rin ako magdadalawang isip na gumante. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Finn. Huwag mo kong sagarin. Wika ko habang matalim siyang tiningnan. Pabalang niya namang kinuha ang braso niya mula sa pagkakahawa ko. Lumabas naman siya at ibinagsak ang pinto. Bigla na nga lamang tumulo ang luha ko nang dahil sa ginawa niya. Nakakalito dahil pareho ko silang anak. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang naisambit ni Finn. Agad-agad ko naman na kinuha ang cellphone ko at tinawagan ang mga tauhan ko. Yes, ma'am? Bungad naman niya sa akin. Pakibantayan ang galaw ni Finn. Huwag niyo siyang hahayaan gumawa ng masama. Wika ko naman. Yes, ma'am. Copy po. Sambit naman niya sa akin. Pinatayan ko naman siya ng cellphone. Napabuntong hininga naman ako dahil litong-lito ko. Agad ko naman tinawagan ang psychiatrist ni Finn. Hello? Sambit ko naman. Yes, Lady Clau. Hello po. How are you? Sambit naman niya sa akin. May tatanong lang sana ako about kay Finn. Wika ko naman. Oh, si Finn. Is she doing good? Hindi na kasi siya pumupunta dito eh. 5 buwan na siya na hindi nagpapacheck. I guess, she is okay na. Wika naman ng psychiatrist niya. Nabigla naman ako nang dahil sa sinabi niya. Anong sabi mo? Sambit ko naman habang hindi makapaniwala. Binibigyan ko lagi ng pera si Finn para ma-check kung may progress ba yung disorder niya. Oh, okay. Thank you for letting me know. Wika ko naman sa psychiatrist ni Finn at agad ko nang binaba ang phone ko. Kaya pala ganun siya, yung pagiging obsessed niya, umaatake na naman. Noon kasi lagi kong sinusunod yung gusto niya kasi nawawalan siya ng malay kapag nasobrahan na siya sa pag-iyak. Agad ko namang tinawagan ng ospital na pagmamayari ko. Ginawa ko to para kay Finn, hindi para mamroblema siya sa pang-ospital niya. Yes, madam? Sambit naman ang doktor ko. Ihanda niyo yung room ni Finn. She needs a doctor. Wika ko naman. Okay po. Sino pong magdadala sa kanya dito? Tanong naman ng doktor ko. Mga tauhan ko, pwede magpadala ka ng pampatulog. Ilagay niyo sa syringe. Wika ko naman. Sige ma'am, copy. Sagot ng doktor ko sa akin. Binabaan ko siya ng tawag at agad naman akong tumayo. Hindi pwedeng may masaktan siyang tao. Hindi pwedeng sasaktan niya ang anak ko. Dali-dali ko namang tinawagan ang mga tauhan ko para mapagsabihan ko sila kung ano ang ginagawa nila kay Finn. Sige ma'am. Ihahanda na po namin ang sasakyan. Wika naman nila. Sige,
Wika ko naman at agad-agad naman ako lumabas para tingnan si Finn sa kwarto niya. Nasa hallway pa lang ako, pero rinig ang iyak at sigaw niya. I hate you! Ikaw ang sumira sa buhay ko, Astrid. Sisiguraduhin kong mamamatay ka, sigaw niya. Hindi kita titigilan. Hanggat nabubuhay ka, pahihirapan kita at sisiguraduhin ko walang sasaya sa ating dalawa. Hindi pwedeng ako lang magdudusa, idadami kitang hayop ka, sigaw niya. At dinig na dinig ko naman ang pagbasag niya ng mga bagay mula sa loob ng kwarto niya. Bumuntong hininga naman ako dahil ngayon ko na lang narinig si Flor na ganito kagalit. Last time na narinig kong ganito siya nung nalaman niya na maraming babae si Apollo. Nilakasan ko naman ang loob ko na kumatok sa pintuan ng kwarto niya. Flor, anak, sambit ko habang kumatok. Just leave me alone, Mom. Doon ka sa biological daughter mo, di ba? You love her more than me. Wika naman niya habang umiiyak. Flor, makinig ka sa akin, ha? Calm down ka lang. Okay, sige. Hindi na muna ako makikipagkita kay Astrid and I will spend a lot of time with you. Wika ko naman. Wala naman akong narinig na response mula sa kanya. Anak, are you okay? Tanong ko naman kay Finn. Dumating naman mga tauhan ko at ibinigay ang syringe na galing sa doktor ko. Nagtago naman sila sa baba para hindi sila makita ni Finn. Nang bumukas ang pinto, nakita ko naman si Finn na nanghihina, dumudugo din ang kamay niya. Lumalapit naman ako sa kanya at niyakap siya, tiyak ko siya tinurukan ng pampatulog. You'll be okay, Finn? Wika ko naman. Nang mawalan na siya ng malay, ay agad naman siyang binuhat ng mga tauhan ko. Dinala naman na agad si Finn sa ospital ko. Mas maigi na nandun siya para hindi na siya makabalakid pa ng ibang tao. Alam ko magagalit siya sa ginawa ko, pero wala na akong choice. Kailangan kong protektahan si Astrid. Hindi po pwede na masaktan siya.